Yes, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, pag-usapan natin, kasi muntik na naman pong mapahamak again and again itong ating mga kababayang OFW na sumusuporta kay Vice President Sara Duterte. At para sa mga OFW na sumusuporta kay VP, hindi pa ba kayo nadadala sa nangyaring paghuli sa mga OFW na nagrally sa Qatar? Hindi nga tinulungan ni VP Sara Duterte, hindi nga pakipag-coordinate, hindi nga nila tinulungan. Tapos ito naman ngayon, kamuntik-muntikan pa sa Singapore. Oo. So basahin natin tong balitang to. VP Sara meets Filipino community in Singapore. Actually, kung makikita ninyo sa balita, parang okay lang, 'di ba? Parang wala namang issue. Pero makikita nyo na smear campaign na to, soft campaign na to, mga minamahal, soft rally na to ang ginagawa ni VP Sara Duterte, lalo pat wala naman siyang ginawang pagtulong. 'Di ba? Habang ang ating presidente ay busy-busy sa ASEAN Summit, ito namang si Vice President Sara Duterte ay busy-busy sa kanyang early campaign para sa 2028 national presidential, election. So, yung kanyang, tingnan niyo yung likod, makikita ninyo, Duterte, nakabalandra ang kanyang muka. So, what does it mean, mga minamahal? So, that was a soft campaign niya para sa 2028 presidential election. So, ang ginawa niya daw, mga minamahal, is community visit daw. Oo, kasi binasa ko na tong balitang to. I-search nyo na lang yan. Pero ang gagawin natin is, ibubuod na lang natin. So, ang sabi, community visit daw. Pero, ito yung tanong, totoo bang community visit o baka naman political rally in disguise? Na meet and greet ang atake. Diba? Kasi, nung binasa ko sa Manila Bulletin, mga minamahal, si Vice President Sara Duterte ay dumalo sa isang Filipino community event sa Singapore, October 25, bilang guest of honor daw. At kasama niya pa nga, mga minamahal, itong si Robin Padilla na itinataas ang kanyang kamay na ang presidente ko ay itong si Sara Duterte, para bang baliw. Ang layo-layo pa ng 2028 election, tapos na kayo agad, tawag dito, namumuliti ka na kayo agad, na instead na sana ang gawin ninyo ay tumulong para sa mamamayang Pilipino, mas inunan nyo pa yung pamumulitika. And bukod kayo, Robin Padilla, kasama din sa dumalo, mga minamahal, at konektado sa circle ng mga Duterte, itong si Vic Rodriguez, si Jimmy Bundok, at itong si JV Hinlo, yung mga talunan sa senator nung last year. Yeah. So ngayon, ang tanong, ano nga ba talaga ang pakay ng biyahe ni Vice President Sara Duterte? Tulong nga ba sa mga OFW or tulong para sa kanyang ambisyon? Kasi sa unang tingin, parang simpleng celebration lang, 'di ba, mga minamahal? Yung 10th anniversary daw ng Singapore and Philippine Event and Service, yung LLP. Pero kung titingnan mo, mga minamahal, sa mas malalim na lente, yan, picture nga lang yan na pinapakita ko. Makikita mo na parang ito ay isang campaign setup. 'Di ba? Kasi may stage. Bukod sa stage, may bandera na may muka ni VP Sara Duterte at may mga loyal supporter na sumisigaw ng kanyang pangalan. So, fast forward, nagkaroon din dyan ng ng mga kantahan. 'Di ba, nakita nyo na kumanta pa din si Sara Duterte ng Bed of Roses, 'di ba, ni Bon Jovi. Pero habang siya ay kumakanta, nabash yan, mga minamahal. Oo, Bed of Roses ba or Bed of Lies? Tanong lang. 'Di ba, kasi kung ang tunay na layunin ni VP Sara Duterte ay makipag-ugnayan sa ating OFW, nasaan ang kanyang tulong program? 'Di ba? Wala, mga minamahal. Nasaan ang kanyang konkretong proyekto?
Wala. So, wala siyang exposure ng pagtulong, kundi meet and greet or tinatawag natin sa disguise na rally. Yan ang kanyang ginawa. At ayon mismo din dito sa mga ulat, mula kina Robin Padilla, kay Jamie Bundok, na kanyang mga kaalyado sa PDP Laban, abay, makikita naman natin, 'di ba, kung babasahin niyo yung buong article na yan, na mayroong pinapahiwatig, 'di ba, na mensahe para sa paparating na presidential election. Kasi kung ako yung tatanungin, ito po ay soft campaign rally sa abroad. Kumbaga, maagang rally na to, mga minamahal, sa 2028 national election. 'Di ba? Pero hindi ito alintana ng ilang grupo ni VP Sara Duterte kasi bulag nga yung ibang OFW eh. Parang okay lang sa kanila na mahuli sila, hala, basta sige, naka-attend sila sa propaganda na ginagawa ni VP Sara Duterte. Inilagay na nga kayo sa panganib, okay lang sa inyo. 'Di ba, kung hindi ba naman kayo nag-iisip? Kaya mga kababayan, hindi ito yung unang beses na nangyari. Kagaya nga ng sabi ko sa inyo, if you will remember, yung OFW na nag-rally kay Sara Duterte doon sa Qatar, nung nahuli, ano yung ginawa ni Sara? Hindi niya tinulungan. Oo, Department of Foreign Affairs at si President Bongbong Marcos ang nakipag-coordinate doon sa Qatar. At kahit nga yung vlogger na nagsabi na headshot daw si PBBM, humingi ng tulong sa kanya, tinulungan niya ba? Diba? Hindi. So, yan yung sinasabi ko sa inyo na hanggat meron kayong gamit, nagagamit kayo sa propaganda ni VP Sara Duterte, tapos kayong mga bulag, abay okay na okay lang. At the end of the day, pag tapos na kayo niyang gamitin, iiwan kayo niyan sa ere. Hindi kayo niyan papanindigan. Diba, si House Speaker Martin Romualdez nga noon na sinasabi niya, ang ating susunod na speaker, sinisiraan niya nga ngayon, diba? How about pa kayo? Kaya niya kayong iwan sa ere kasi ganun siya. Nangiiwan siya sa ere. So, yan po yung nagiging dahilan, mga minamahal, kung bakit ang iilang ating mga OFW ay nagiging mapanganib dahil sa ginagawa ni VP Sara Duterte. Hindi yan yung ganyang klaseng public servant na gusto kong makita, yung ipapahamak niya yung kapwa Pilipino. Hinihila na nga kayo pababa, okay lang sa inyo. Ano ba naman yan? Tapos ngayon, naglabas ng pahayag ang Office of the Vice President na ang sabi, lahat daw ng travel ni VP Sara Duterte ay mayroon daw pong travel authority at hindi daw gumagamit ng public funds. Pero mga kababayan, ang travel of authority, hindi po ibig sabihin yan is transparency. Ngayon, kung tatanungin nyo ako, saan ba nanggaling ang pondo ng event? Diba? Sino ba ang nagbabayad ng venue? Yan yung logic ko sa inyo, mga minamahal, yung mga flights, 'di ba? Tapos yung mga kasamahan niya, sino ba yung mga nagbabayad diyan? Kaya hindi malinaw kung bakit kailangan sumama ng mga political. Kaya nga 'di ba nagtataka ako, bakit kasama yung mga political allies ni VP Sara Duterte kung purely community event ang kanilang ang kanilang pagdalo diyan. Kaya nga nagtatanong ako, bakit kasama yung mga political allies niya, for what reason? 'Di ba? Kaya at the end of the day, mga minamahal, mukhang hindi lang to meet and greet. Ito ay meet and greet for political millage. Nagigets ninyo? So, habang si VP Sara Duterte naman ay nagmi-meet and greet sa ibang bansa, dito naman sa Pilipinas, abay iniwan niya yung kanyang mga issue, na iniiwasan niya. Katulad ng pagdalo sa budget hearing, napakatahimik siya. Tapos dumalo pa nga sa Halloween event, 'di ba? Merong conflict sa schedule tapos dadalo sa Halloween event? Kung hindi ba naman may pagkabaliw tong ating vice presidente. Tapos ngayon nakikita natin nagpapaliwanag siya sa OFW community na kung ano-ano, pero yung kanyang issue sa OVP, issue niya sa budget hearing, hindi niya man lang kayang maipaliwanag. Mas gusto niya pang magpa-picture, magpasikat kaysa unahin, 'di ba? Ang taong bayan. Kung genuine care talaga ang intensyon ni Vice President Sara Duterte sa bansang Pilipinas, hindi dapat siya nagpapalakas sa sarili niyang political branding. Pinapalakas niya sana yung tiwala ng mamamayang Pilipino sa kanya. At sa bawat kilos ng mga opisyal sa gobyerno, abay mayroon po yung epekto sa mamamayang Pilipino, lalo na kung gamit ni Vice President Sara Duterte ang pangalan ng bansang Pilipinas sa ibang bansa. 'Di ba? Hindi mo na nga nirespeto ang ating bayan, pinapahiya mo pa ang ating lupang sinilangan. Ganyan ka ba talaga, Vice President? Nagtatanong lang. 'Di ba?
Nakakaloka. To be honest. Mga minamahal, hindi ko magets kung I cannot. Alright, kayo, kung magpapauto kayo, nasa sa inyo na yan. Ako nagpapaalala lang. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Pengi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell, mga minamahal, for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.